last, I'm so happy. Lagi ko ayaw niya pa talagang umalis po. Ngayon naman po, tingnan natin. Hello po mga plantito plantita. Good morning po sa inyong lahat. Good day po. Kumusta po kayo? At eto, mag-share na naman po ako sa inyo. Pero bago po magpatuloy, ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At eto nga po, pumunta kami ng bukid ni nanay. At ayan, nakakita po ako ng kuprahan na may mga bao po ng nyug or bagol. At eto po ay pumili ako ng medyo malalaki. At yun nga po, kailangan po natin ito sa pagtatanim po ng mga halaman dito sa ating garden. Nang sa ganun po ay makatipid. Maliban sa makatipid po ay cute naman siya. At the same time ay wala po tayong magagastos. At eto, minadaanan po kaming langkang hinog. Galing dyan, overripe na po siya. Kaya ayan, siguro kaya nalaglag na po ng kusa. Pero ito po, at nandito na kami sa bahay. Ito po yung bakante na namatay po yung bird's nest. Kaya ito po yung papalitan po natin. Kasi meron akong nahanap na 3. Ito yung nahanap namin 3. Parang half moon lang siya kasi one side. Kasi ito yung mga bird nest na nakakapit sa puno na pa one side lang. Kaya ang ginawa ko po, hinati ko siya para pagtabihin ko ay parang buo. Ito po yung naisip ko. Kaya ganyan na po siya, tingnan nyo po, 'di ba? Buo na siya, hindi na siya mukhang kalahati lang tingnan. At eto, may nakaready naman po ako ng balat ng niyog at ayan na po, pinamadali ko na. Ayan, nakalagay na po siya dyan. Buo na siyang tingnan. Malaki kasi yung isa. Itong isa naman ay maliit lang. At eto po, ready ko na po itong ibalik kung saan sila nakasabit dati na nabakante. At itong tirang isa ay didikit ko na lang po sa mga puno-puno po dito sa aking garden. At ipapakita ko po sa inyo yung ayos na po nila nung masabit ko na po sila. Ito na po mga plantita-plantita. Dito ko na isinabit. At ayan, ibinalik ko lang po kung saan sila na nakalagay dati. Ito, nagpako ako ng bago kasi lumubog na yung pinako ko. Ayan, lumaki na kasi itong sanga ng Mother de Cacao. At ayan po, kawawa ito nung summer, yung hindi umuulan dito. So, tuyo sila, dehydrated sila. Pero ngayon, ayan po. Ayan. Sabi ni Matmat, ano ba yan ma? Sige ka pantanim yan. Ordinary lang yan. Sabi ko, hindi mo ba alam Mat? Dito sa atin, mukha siyang ordinary kasi nakikita lang natin yan sa mga puno-puno dyan sa ating bukid. Sabi ko sa ibang lugar, hindi ito ordinary kasi wala naman mahanap dito sa ibang lugar, lalo sa syudad. Kaya sabi ko, maganda yan. At bihira din ang mayroon niyan kasi sa ibang lugar mahal ito, pero sabi ko pasalamat ako kasi dito sa atin ay mayroon yan. Kasi akala niya plain lang. Ay, ang tingin niya ay palibasa marami dito ay ano na lang, hindi ganun kaganda. Pero napakaganda po, sobrang presko dyan. Yan po. Ito pa yung isa. Ayan. Di ba po, nakadagdag din ganda sa part po na yan na maliban sa may bromeliad ay merong mga bird nest. At ang ibon ay ang ingay. Ayan po ang ibon, no? Nakita niyo po ba? Inaano niya po kasi yung mga sinisip-sip niya yung bulaklak. Ayan, nakikita ba yung ibon? Inaano ko yung ibon. Tapos eto, lahat na po pala yan napalitan ko na. Eto, parang hindi naman siya namatay. Meron pa naman tumutubo. Pero, ang susuko na lang nito ay itong pot, pagsakali. Pero, ayan yung tali ay okay na. Itong huya ko, hinayaan ko na lang din gumapang dito sa puno. Ayaw niya pa talagang umalis po. Ngayon naman po, tingnan natin yung mga tanim po namin na gulayin.
Makita nyo po yung mga bagong tanim namin. May nahanap po ako ulit mga plantita na santan na kulay pink naman. Pero ito po talaga, amis na amis po ako dito. Ang laki po talaga nito. Diba ito, tama lang yung laki niya. Tama lang. Pero ito po talaga, super laki niya. Ayan po oh. Pero ito po yung nahanap ko naman na variety po. Yay! At last, I'm so happy. Lagi ko itong nadadaanan. Mayroon na kasi akong red orange, my white, and my peach. At ngayon ito naman ay pink. At andito lang ito sa tabing highway. Kaya nagtao po na ako para makahingi nito. Thanks God dahil mabait si ma'am at bibigyan niya ako ng cutting. Sana mapatubo ko rin, mapabuhay ko rin. Super gayon! Update ko na din po kayo mga plantita dito sa, di ba nung nag-vlog po ako, sabi ko may tinanim kaming puro pagulong or ito pong, tagal ko pang nag-isip, sigarilyas, ayan po, tumutubo na, ito yung gagapang, ayan po, puro pagulong or sigarilyas po. Ang tagal po palang tumubo ng nito, ng buto, kumpara sa ibang mga gulay. Dito pa po yan sa kabila, mayroon pa po yan, hanggang din yan doon sa dulo. Doon. Yung okra, araw-araw kami nag-aani, ay naiwanan ni Biboy, ayan oh, nag-aani na siya. Ay hindi pa nakinuha ito. Ayan. Ito yung pinatubo ko sa paso na dating bunga. Nilipat ulit dito ni Biboy. Tapos, ayan, ito yung kinuha namin nung nakaraang linggo. Diyan daw niya ipapagapang. Dito wala pang tumubo. Dalawa lang po yung tumubo. Ayan saka ayun. Ito po, naman ito patula. Ayan. Tapos, ito. Ayan po. Dito yung gagapang. Tapos, ayan po oh. Dito po yung gagapang. Gumawa kami nito ni Beboy. Para makatipid sa kawayan kasi ang hirap kumuha ang layo. Tire wire lang yung ginawa kong parang pagpapatungan nitong mismong kagingking. Tapos itinali ko lang yung para may suporta, para may tibay. Kasi kung walang mga ganito, kulang ang tibay, parang yuyupi. Ayan po. Kaya yung gagapang naman po dyan ay patula. Dito sa ginawa naming palapala. Ayan po. Tapos tingnan po natin din yung iba pa pong tanim. Ito naman po yung update dito sa tinanim kong sanga ng Palawan Cherry Blossom. Parang nakikita ko, parang ayan, may tumutubo na pong Sana tuloy-tuloy na po. Ayan. Medyo parang okay naman po. Tapos sana po ay mabuhay sila lahat. At sa gusto pong bumili ng halaman, dito na lang po kayo mag-message at mag-contact po sa akin. Dito po sa Blue Up po. Itong Doña Evangeline po or Doña Eva. Sana nga po tuloy-tuloy na. Parang ang hirap yung patubuin. Ito parang tumutubo na pero ayan, natuyo ulit. Ito parang may nakita ko ng may sibol, natuyo ulit. Sana nga po itong iba ay tumuloy-tuloy na. Kasi ito yung bihira ko makitang ibinibenta sa online sa mga group of plants. Itong Doña Eva. Ito yung may dalawa akong punong malaki nito. Kaya sinusubukan ko mag-propa para pangbenta po. May bago po akong baby dito na Doña at si Doña Emerald. Ayan po. Ang wala sa akin ay yung Sirikit, Doña Sirikit and Doña Training. Doña Luz, wala na din kasi namatay. Bali, 3 lang yun nandito sa akin. Aurora, Evangeline, and Emerald or Esmeralda. Ayan po. Ayan, ang ganda ng mga donya. Ito po yung tinanim namin. Ewan ko, baka magto 2 weeks na ito. Kasi instead po na ang yumabong dito ay damo,
Eto, ano si Biboy, nagtanim na naman ng mga okra dito po. Kasi ito ay parang 4 meters ang buka ng pathway dito. Hindi naman nagagamit itong tinutubuan lang ng mga damo. Kaya naisip ni Biboy, taniman niya daw ito ng mga okra. Bali 3 itong linya. Ayan, ayan talaga. Tapos ngayon nakita ko maaga siyang gumising. Gumawa siya ulit ng isa pang linya dito sa kabila. Ginawa niyang 4 kasi may natira pa siya sa pinatubo niya. Ayan. Kaya ginawa niya na pong 4 na linya itong okra. Ayan po. Kasi ano na ako dito naka 2 damo na o 3 damo na ako dito kasi napakabilis tumubo ng damo. Tapos doon sa dulo, sabi niya sana ay talong sana yung kahati nito ay talong sana daw kasi mahal na ngayon ang kilo ng talong sa Goa, 110 doon sa market ng Goa. Pag December talaga nagmamahalan yan. At eto nga po yung sa kabila naman pong portion, kahati nitong okra ay ang talbos ng kamote. At yun po, bago ko ito i-upload, na video ko na po ito kaninang umaga, ay gusto ni Biboy na alisin na itong talbos ng kamote kasi gusto niya ay puro na lang okra para daw may income. Kasi ang gusto niya ay yung i-income siya sa itatanim niyang gugulayin para maibenta. Ang talbos daw kasi ng kamote ay mura lang. Kaya napagdesisyonan niya na alisin na lang ito kaya ililipat ko na lang ito. Bahala na kung saan ko ito malipat. Sayang sana Kasi ayan, nadamuhan ko na yan, nahibon ko na, at nakita niyo po ay buhay na. Kaso ayun yung gusto ni Biboy, gusto niya rin umingkam, kaya okay lang. Talong sana yung gusto niya dyan itanim kaso pag tag-ulan na ay abot hanggang tuhod hanggang hita ang tubig po dyan kasi dito pang istaka ng tubig once na tag-ulan na po. Kasi itong portion ko ang pinakamababang part dito po sa lote na nabilhan po namin. Dyan talaga po napupunta lahat. Kaya ayan, kumbaga okra na lang yan lahat ay di okra, walang problema kasi ang importante ay may tanim. Ito pong golden shower tree na nandito po sa may second garden ko po ay ililipat ko po doon sa last garden. Doon po sa dulo. Nadisgrasya ni Bibo yung tanim ko nito doon. Sabi ko, hindi mo napansin na napakaganda ng bulaklak nito. Talagang numiningning yung dilaw na bulaklak na pabagsak. Kaya sabi ko, sayang. Kaya ito, lilipat ko po doon at aabunuhan ko po ngayon itong mga nilipat ko para po maginat po talaga para po maging pusog na yung strong na sila, talagang totally stable na para po pag tag-ulan makaya na nila yung laging may tubig. Sana nga makasurvive sila kasi sayang din po. At eto po, nailipat ko na nga po itong ipinalit ko at ngayon po ay mag-aabono po tayo. At ito pong gamit ko pong fertilizer ay urea po at ito po ay itinanong ko po sa bilihan, sa bayan, sa farm station kung ano po ba ang mainam na abono sa halaman para lumago. Lumago po, kumapal yung dahon, tumaba. At eto naman po yung binigay sa akin nga pong abono. At dito po natin masusubok kasi ako po bilang plantita ay hindi po talaga ako pala abono sa mga tanim. Kumbaga po, batid nyo po na ang gusto ko lang itanim ko sila, diligan ko sila, pag nagbuhay na sila or nag-stable na sila, bahala na sila. So ngayon po, ang purpose ko po kasi, kung bakit ko po ito inaabunuhan, kasi darating po ang tag-ulan na halos hindi na nawawalan po ng tubig itong huling part ng aking garden. So gusto ko po silang maging matibay bago dumating yun na talaga pong ano na sila, buhay na po, mataba na para makayanan po nila yung pagbabad sa tubig kasi mabababad po talaga sila dyan sa tubig. At ang purpose ko pa po nito, bakit ito yung itinanim ko itong golden shower tree kasi nagkakahoy po talaga ito. So makakatulong po itong magsipsip ng tubig diyan sa part po na 'yan tuwing tag-ulan po. Kaya may mga purpose po yung mga halaman na itinatanim ko po dito, yung kaya po talagang makasurvive sa ulan or sa
tubig, yung pagkababad sa tubig. Pero dahil ito ay ano, kumbaga po ito ay parang hindi pa nag-isang buwan ng matanim ko, pero po ito ay mga napatubo ko na po ito sa paso. Inilipat ko na lang po, i-direct ground ko na lang po para talaga sila lumaki. Kasi sobra naman po talagang ganda ng bulaklak ng golden shower tree. Kaya ayan, sana po maging successful po ito. Kasi usually ang mga gumagamit ng urea ay yung mga farmers na nagtatanim ng mga gulayin. Ako palibhasa focus ako sa mga halaman ay hindi ako pala gamit ng abono. Pero ngayon po gusto kong subukan kung ano ang magiging epekto nito sa mga halaman ko at gusto ko po talagang mas madagdagan yung kaalaman ko at mag-explore. At eto na po yung cutting na hiningi ko po doon sa nadaanan ko sa highway, sa tabing kalsada. Nasa tabing highway lang yung na paghingian ko nitong, American Santan, color pink po yung bulaklak. At eto nag-experiment din ako dito na bago ko ito itinanim ay inabunuhan ko din po. Kaya gusto ko po talagang mag-experiment kasi mas maigi po yung sarili ko munang experience kung ano yung magiging resulta. At eto pong tatlo na sanga galing po yan diyan at ganyan po ang bulaklak. 'Di ba po yung ibang santan, yung petal ng bulaklak ay patulis, pero ito pong petal po nito ay parang pa-dumpol or parang pa-oval yung dulo. Ayan, tingnan niyo po parang pa-oval ang dulo. Kumpara doon sa ibang santan na ang bulaklak nila yung petal ng bulaklak ay patulis. Kaya iba rin po itong variety. Napakaganda at nakaka-amaze po talaga yung bulaklak ng mga santan. Maliban sa hindi sila masiselan pero ang ganda, ganda ng mga bulaklak po nila. At eto po, natapos na naman po dito yung aking ano, episode na ang daming ang daming iba't ibang videos yung pinakita ko sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito at sa panonood po. Thank you so much po and God bless you all po.